Good morning po. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong kabutihan. Tunay ngang kayo ay karapat-dapat papurihan. Amen. My prayer for us today, kapatid, ay patuloy tayong kumapit sa pangako ng Diyos. Patuloy niya tayong bigyan ng lakas, tiyaga, at mahabang pasensya. Ang devotion natin sa araw na ito ay mababasa sa aklat ng Juan chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang kwento po sa talatang ito ay naglakbay si Jesus mula Judea papuntang Galilea. At kailangan sa Samaria siya dadaan. Pagdating niya sa bayan ng Sikar, kung saan naroon ang balon ni Jacob, umupo si Jesus sa tabi ng balon dahil napagod siya sa paglalakbay. Dumating naman ang isang babaeng Samaritana para mag-igib ng tubig. Humingi si Jesus at napunta sa tubig na nagbibigay buhay ang kanilang kwentuhan. Sa kanilang kwentuhan ay sinabi ng babae na sa bundok ni Jacob sila sumasamba. Ngunit ang mga Hudyo ay sa Jerusalem. Pero ang sabi ni Jesus, ang Diyos ay pwedeng sambahin hindi lang sa bundok o sa Jerusalem. Dahil ang Diyos ay espiritu. At ang pagsambang nais ng Diyos ay pagsamba sa espiritu at katotohanan. Sa devotion natin sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagsamba. Malawak po ang paksa patungkol sa pagsamba sa Diyos. Ngunit ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagsambang gusto at ayaw ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapalibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Exodus chapter 20 verse 4 at 5. Ngunit alam natin na paulit-ulit itong sinuway ng mga Israelita. Sa New Testament naman ay walang ribulto o Diyos-Diyosang sinasamba ang mga Hudyo, ngunit hindi din tanggap ni Jesus ang kanilang pagsamba. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon sa mga religious leaders. Sa Mateo chapter 15 verse 8 at 9. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Bakit hindi tanggap ni Jesus ang pagsamba ng mga Hudyo? Sapagkat sanguso lang ang kanilang pagsamba. Hindi bukal sa puso at ang utos o tradisyon ng tao ang itinuturo nila at ipinalalagay na utos ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israelita sa Old Testament ay gawa lang tao at ang tuntunin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan ay gawa lang din ng tao. Halos walang pagkakaiba sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 8 at 9.
Pawang tuntunin ng tao ang kanilang pagsamba, hindi tuntunin ng Diyos. Ano ang koneksyon ng mga sinabi ko na yan sa talata ng ating devotion? Tradisyon. Ang tradisyon ng mga Samaritano sa pagsamba sa Diyos ay sa bundok sila sumasamba. At ang tradisyon ng pagsamba ng mga Hudyo ay sa Jerusalem sila sumasamba. Kaya naman hindi magkasundo ang dalawang ito. Sa isyu pa lang ng pagsamba ay di na sila magkasundo. Ngunit binasag ni Jesus ang tradisyon na yan. Sinabi ng Panginoon, hindi na mahalaga kung sa bundok o sa Jerusalem gagawin ng tao ang pagsamba. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya bagay na pwedeng ikahon ng tao. Ang pagsamba natin sa Diyos ay dapat hindi plastic, hindi base sa alituntunin o tradisyon ng tao. Katulad ng pagsamba ng mga Pariseo, kundi pagsambang nakabase sa salita ng Diyos at pamumuhay sa kabanalan. Iyan ang tunay na pagsamba. Ayon kay Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, next time na sasamba tayo sa Diyos, sikapin nating bukal sa ating puso ang ating pagsamba. Isipin mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Tinanggap niya ang parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Inalay niya ang kanyang buhay. Namatay siya sa krus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos plastic ang pagsamba natin sa Kanya? Plastic ang pamumuhay natin? Naman. Please naman. Wala namang ganyanan. Magpakatotoo na po tayo sa Panginoon. Itama na po ang ating pagsamba. Itama na po ang ating mga puso. Iyan po ang devotion natin sa araw na ito. Ingat and God bless us all.